Grabe ito, oh. Ang tindi ng pang-iinsulto o banat na ginawa ni Sal Panelo, dating spokesman, laban kay Harry Roque na nagtatago ngayon ay nasa Europe. Abay, ang sabi ni Panelo ay masyado daw madaldal si Roque at dapat daw magpakalalaki. Gumalaw daw na parang lalaki. Bakit ano bang tingin mo kay Harry Roque? Di ba siya lalaki o ayaw magpakalalaki? Ganun ba? Antindi ah. Ito paparinig ko sa inyo. Yung sagot ni Sal Panelo, Attorney Panelo, sa interview sa kanya. Tinatanong kung ano masasabi dun sa pinaggagawa ni Harry Roque. Ito yun, oh. Hili niya doon sa ano. Anong masasabi mo nga sa sitwasyon ni Secretary Roque? Problema sa kanya, Ayan, oh. masyado siya kasi madaldal eh. Ayan. He creates his own problem. Oh, okay. Like, yung demanda sa kanya, di ba, dinidemanda siya. Tapos nagkaroon ng congressional hearing. Kung paano yung congressional hearing, sa kadadaldal niya, nasasabit siya. Like, he denies na siya ang owner dun sa Baguio ba yun? Yung Yes, renta. yes, yes. Pero lumalabas Ayan, sa mga kwento niya, siya nga ang may-ari. May-ari. O, tapos hindi-deny niya, lawyer daw siya na, hindi daw siya lawyer ganito. Pero lumalabas sa mga dokumento, lawyer nga siya. Kaya sabi ko, kung ano may papayo ko, umuwi siya rito, harapin niya, abogado naman siya eh. Hindi porke tinakusahan ka, totoo. Di pagtanggol mo sarili mo. Right. Bumalik ka na para na totoong lalaki. Di ba? Face it like a man. Ayan, no? Bumalik ng totoong lalaki. Humarap na katulad ng lalaki. At hindi ni Panelo, ano ha? Ayan ha, magkano yan ha? Pareho yung abogado, parehong malapit sa dating administration, pareho siyang naging spokesman. Hindi lang tayo, hindi lang yung iba. Hindi lang mga Marcos loyalist supporters at iba pang mga walang kinalaman kay Roque, kaya nakakapansin yan. Pero ito mismo si Panelo nagsasabi, abogado siya. Abogado ka, dapat alam mo kung paano mo ilaban ang sarili mo. Abogado ka, dapat naging maingat ka. Masyado kang madaldal. Totoo naman yun eh. Nandan niyo yung bahay sa Baguio? Na nag-deny, wala daw siyang ganong bahay. Pero bandang huli, inamin niya at pinaupahan daw niya doon sa mga negosyante, mga Chinese. Ay yung palang nangungupahan o tumitira doon sa kanyang bahay na pakalaki sa Baguio City ay mga involved sa Pogo. So yung kadi-deny, lalong napahamak. Kanya pala talaga yung bahay. Nung una, makatakot-takot ang kanyang pag-deny. Wala siya daw ganong property. Wala daw lahat-lahat. Bandang huli, umamin na. At kilala niya yung mga Pogo operator na doon nakatira sa kanyang bahay. Diba? Pagkatapos yung tungkol sa kanyang property, baka siya maraming bahay, marami siyang pera. At yung isa pa doon, yung sinasabi, hindi daw siya abogado ng Pogo, may-ari ng Pogo. Pero kasama siya sa nagpakilalang abogado ng Pogo doon sa PAGCOR at inamin din niya doon sa public hearing. Tama si Panelo. Yung mga sinasabi ni Harry Roque at kung bakit siya may problema ngayon, sa kanya nanggaling ang problema. Walang kinalaman ng Duterte sa ginagawa ni Roque. Parang gano'n ang gustong palabasin ni Panelo. Ibig sabihin, personal na madaldal, personal na galaw ni Harry Roque ang nagbigay ng problema sa kanya. Kaya sabi nga niya, ulitin natin, magpakalalaki ka at harapin mo na parang isang lalaki ang iyong problema. Ay, matindi ha. Ano inyong masasabi niyan? Parehong DDS yan. O, sige. Totoo naman, kahit hindi abogado, kahit ng pangkaraniwang tao, talaga namang hindi maniniwala doon sa pinagagawa ni Harry Roque. Lalo na ngayon. Ayaw niyang bumalik ng Pilipinas pero wala siyang ginawa kundi manira sa administrasyon ni Pangulong Marcos. At pag sinira mo ang administrasyon ito sa international community, ang sinisira niya ay pangalan ng Pilipino at mga Pilipino. Pero kaya naman siya galit na galit ay dahil sa kanya rin kagagawan. Yan ang lumalabas. Di ba, mayroon pa siya sinasabing hindi daw niya mapapatawad itong Marcos administration. Aba, ikaw naman ang may kasalanan, kaya ka nagkaroon ng problema. Kung hinarap mo yung problema mo rito, baka tapos na yan. Baka na-dismiss na. Ngayon, hindi ka makauwi dahil mabigat na, may warrant of arrest na. Kung hinarap mo doon ng maayos doon sa Prosecution Service ng DOJ, yung ipinay na kaso ng PAO, Presidential Anti-Organized Crime Commission, may kaugnayan sa pwedeng ikaw ay may kinalaman sa Pogo operation, baka na-dismiss yun. Hindi mo hinarap.
Mga abogado mo lang yata ang pinaharap mo o hindi nagtagumpay, hindi na-justify, hindi na-convince ang prosecutors na i-dismiss yung kaso, nakakita ng probable cause, ipinail ang kaso. Pagdating sa Angeles, Pampanga judge, ayun na, nakakita ng probable cause doon sa kasong yan. Qualified human trafficking. Kaya, mayroong warrant of arrest. At yan ay non-bailable offense. Iyon ang problema mo, Harry Roque. Kung hinarap mo yan, sabi nga ni Panelo, nagpakalalaki ka, baka hindi ka magkakaroon ng ganyang kabigat na problema. Hindi naman pwedeng nagtatago ka ng habang buhay. Dahil kahit matapos na ang term ni Pangulong Marcos sa 2028, yung kaso mo, nandyan pa rin. Hindi naman yan mawawala. Hindi naman yan madidismiss dahil tago ka ng tago. Hindi rin yan mawawala dahil banat ka ng banat sa gobyerno. Hindi. Alam mo ang batas, abogado ka. Lalo kang bumibigat at sumisigip ang mundong ginagalawan habang sinisira mo ang gobyernong ito at hindi mo sinusunod ang Philippine law. Di ba, Harry Roque? Dapat alam mo yan. Kung yung mismong kasamahan mo, pinagtatawanan ka na lang at sinasabihan ka ng gano'n, ayun pa kayang ibang tao. Di ba? Ano ang inyong masasabi dyan? Wow. Okay? Kaya, hindi pa tapos. Sal Panelo, laban kay Roque. Roque, laban kay Panelo. Hanggang ngayon, yung dating magkasama, para yung DDS, hindi pa ho rin talaga nagbibigayan. Parehong magkasalungat pa rin. Anyway, ano pang iba? Itong issue naman ho tungkol sa mga development. Kahit na maraming nangyayari, marami naman ho ginagawa ang gobyerno. Congratulations sa lahat ng mga mayor. Nabalitaan ko kasi na yung palang pinamigay na ambulansya ng Office of the President through PCSO ay additional lang dun sa naunang naibigay na. Lahat palang mga local government unit, mga mayor sa buong Pilipinas, city and municipal mayor, kung ilan kayo, bibigyan pala kayo lahat. Okay, may inggit doon sa mga nauna. Kasi nung una, nakaraang bunga buwan, nagbigay na. Itong nakaraang araw, mas marami binigay dyan sa Crane Grandstand. Ang nalaman ko sa Malacanang, mayroon pang susunod. Hindi lang talaga mabigla kasi unit yan ng ambulansya Hindi naman ganun kadaling i-produce yan. Lalagyan pa ng mga gamit, kung ano pa. Pero meron palang pondo, may budget, ang Office of the President at ang PCSO, pambili pa ng ibang mga ambulansya, ipamamahagi doon sa lahat ng mga mayor na wala pa. Walang pinag-uusapan ditong DDS mayor, BBM na mayor, o Dilawan mayor. Walang ganon. Lahat ay bibigyan, sabi ng Pangulo. Yan ang magandang balita. Kaya yung mga mamamayan sa mga probinsya, standby lang po kayo, hindi kayo nakakalimutan. Walang politika, walang pilian, lahat kayo bibigyan ayon sa Malacanang ng mga ambulansya para magamit sa serbisyo ng inyong mga mamamayan. Good news yan!